Talagang mapapawaw ka dito mga kamatyas, parang nagbalik si Mikhail Tal, ang Magician of Riga. Grabe tong laban na tong pag-aaralan natin na nangyari sa ongoing po na Prague International Chess Festival sa Czech Republic. Kaninong laban ito? Bago natin gisahin yan, iwanan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's white to play and win mga kamatyas. Ano kaya sa palagay nyo? Ang sa ayaw at sa gusto dito ng black, talagang mahahantong sa resign. Sige po, pakiguess nyo po, pakilapag nyo sa comment section below ang makikita nyong brilliant solution nyo. At sa mga wala pa pong Internet Chess Club, downloadable lang po sa Play Store at App Store. Very easy, free lang ang paggawa ng account, the best na training or pang-training na application. Kaya grab yours now mga kamatyas. Okay, eto na po. Walang iba kung hindi sa pagitan nila Super GM David Navarra, taga Czech Republic po ito, pambato talaga. Nasa home court, ika nga, no? Nandun ang venue eh. At ang pambato naman po ng Uzbekistan, kung matatandaan nyo po, ka-teammate ito ni Nodirbek Abdusattorov na si Nodirbek din Yakubwev. Halos pare-pareho pangalan nila, no? Parang Russian, ano? Vladimir. No, yung mga ganun, pare-pareho pangalan eh. Ayan, kapit na po, seatbelt na po mga kamatyas. Ang ginawa dito ni Super GM Navarra, nag D4. Knight F6 Yakubwev, C4, E6, G3, ayan. Kasi usually, sasabihin ko sana Knight F3. Pero dito G3, approaching Catalan opening pero inuna lang po ang sequence ng pawn. Usually Knight F3 bago G3 yan sa Catalan di ba? Nag D5, yan talaga yan, at Bishop G2. Inoferan dito ni David ng libreng pawn pero gambit lang po yan. Pag kinain, very easy. Queen A4 check, tapos mababawi lang din yung pawn. Kaya dito ay minabuti na lamang na mag-develop na lang, wag nang pansinin ang libreng gambit na yan at para diretso ang pag-develop pag-castling. Nag-Knight F3, develop lang din, castling na, at nag-Knight BD7. Talagang hindi na pupukaw na kainin yan. Bagkos tuloy lang si Yakubwev ng pag-develop at dito po, ayun, nilagyan na ng depensa yung C4 at nag-A5. Pagka ganyan pong idea, mag-A4 yan later on, kakain yan ng space sa queen side. Bukod sa kinokontrol ng black yung B4 square. At nag-Bishop G5. Pinakawalan muna ang bishop bago yung knight isusunod. Yan, usually ganyan po yan dinidevelop muna yung bishop, nilalabas muna. Pero agad kasing sinubukan dito ni Yakubwev, ano ba yung bishop mo na yan? Kakainin mo ba yan o aatras ka lang din? Kinain na, tinuluyan na para tipid sa timing ng tempo. Knight takes F6, Knight C3, ayun na. Ito pong Knight C3, ang lumalabas naman na palagi nyo naririnig sa akin, novelty, bagong luto. Ibig sabihin, wala po sa talaan ng aklat. Ang natural na ginagamit dito, Rook D1 o kaya Rook C1. Yan po ang palagian. Pero itong Knight C3, umuusok pa, bago pa. Nag C6, talagang prenting-prente lang dito ang black. Focus lang sa pagpapasolid ng D5 at hindi napupukaw na a-attract na kainin ang gambit sa C4. Nag-Rook D1 na bilang paghahanda. Kung kumain man yan dyan o ano pa man, ito pong Rook sa D5 ay paghahanda ng pagpapasabog sa sentro. Magbe-break na yan pagka ganyan. Nag-B6. Na-realize dito ni Yakubwev yung bishop niya. Walang sapat na barado bad bishop. Lalagyan niya ng development pwedeng sa A6 o kaya sisimplihan lang po sa B7 ilalagay ang development. At nag-E4 na. Ayaw nang magpatumpik-tumpik dito ni David. Gusto niya basagin na. Boom! Total yung Rook. Ready na po yan sa gitna at napili na ngang kainin yung C4. Okay? Kaunting kaalaman lang po sa opening kasi po kung ito ang pipiliin ay magiging super active ang mga pyesa. O, halimbawa lang, pakita ko lang po sa inyo na ganyan, magda Knight E5, itetretch yung pawn, at halimbawa mag Queen C7, ang daming tira, Rook D3, followed with Rook D1. Tingnan nyo po, imagine niyo gaano kaaktibo ang mga pyesa, di ba? Di pa maka-C5 kasi kakainin yung bishop sa B7, etc. Ito po'y makapagbibigay ng napakalakas na pagiging aktibo ng mga pyesa. O, balik po tayo mga kamatyas. Kaya ang pinili po dito ng black na kainin, talagang pinatos na yung gambit C4 pawn.
Knight E5. O, yan na, seatbelt na. Atake sa C6, babawiin yung pawn sa C4. Bishop B7, tanggap naman talaga ng black na mabawi yon. Binawi na. At nag-B5. Inatake ang knight. Knight E3, takbo, rook C8. Ayan. Dito po kasi naghahanda rin po ang black dahil alam niya na ang tatargetin talaga ay yung weak pawn sa C6. Kaya rook C8, paghahanda na lang din na baka magkaroon siya ng malakas na break mamaya sa pamamagitan ng pag C5. At nag-rook C1, tamang forma-forma lang. Coach, nasa na ba yung tal na sinasabi mo? Malapit na. Waiting lang, seatbelt lang muna. Queen B6 umangat na. Okay po, principle of developments. Kailangang i-develop ang queen para yung isang tore mailagay po ng tama sa gitna. At nag-E5. Ayan na. Nagparamdam na po. Inatake ang knight. Pumunta sa gitna. Syempre naman. Para naman pag kinain, magiging solid ang black. Pero huwag kainin. Knight E4 lang. Para makontrol ng lubos ang C5 na nagbabadya ng malakas na pampabuhay, pampaluwag ng black sa space. Ito po kasi ginagawa dyan Sa pamamagitan po ng Knight E4, abay di magagawa yan. Loaded na loaded ang control sa C5, bantay sarado yan. At nag-Knight B4, ayun na. Parang lumalabas dito, kaya binad mo ba ng computer, parang threat lamok ba? Tiniret lang ang queen. Ang gusto dito ng computer, knight takes na or rook FD8 at queen A7. Ayun. Pero itong knight B4, ano ba laman? Nag-queen E2. Tipong parang isang pitik lang itatakbo na. At yun pala ang kuntirya. Okay, kinain yung pawn sa A2. Pero another bad move. Ano kaya? Ano tira? Parang wala akong makita, no? Parang oo nga, parang pwede. Pero ang gusto ng computer ay knight D5, pinababalik na lang. Sige, pasok tayo. Rook A1, knight B4, ayan na po. May nakita na pala ditong kakaiba. Sige po, maraming puzzle tayo ditong ipapapuzzle ko sa inyo. Ano kaya ang first brilliant move na binitawan dito ni Super GM David Navarra, mala Mikhail Tal? Sige po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Knight F6. Ayan. Natuwa talaga ako dito sa laban na ito. Sacrifice. Kinain ng bishop. Takes. At nag-queen D8. Teka muna mga kamatsas, para mas klaro po sa atin. Para mas klaro. Bishop kasi pinang-capture Ano ba mayroon kung pawn ang ipang-capture? Para masabing one piece down ang puti. Ay, grabe, biglang angat ang evaluation bar ng puti, Ito po ang gagawin. May queen G4 check. Tingnan natin yung lalim, At halimbawa, pag dito kasi kitang-kita, gaganunin F5, kakainin lang O, pakita ko na nga. O, dito po kasi ang takbo niyan. O, pero pakita ko rin sa inyo, if king H7, kitang-kita may bishop E4 check. Parang useless Pag in F5, boom! Kakainin lang yan dyan. O. Agun! Talagang may coach. Ganon and matchas doon. Okay, pakita ko lang po sa inyo para mahimay natin, maunawaan nyo po ang kahahantungan kung king H7. Paano kung mag king H8, coach? Anong gagawin? May queen H4. Ayun, para kainin yung pawn sa H6. May kain doon sa F6. Paano, coach, kung mag king G7? Magna knight G4, ayun, loloadan ng pressure yung F6, may kain sa H6, ay grabe na pala. Pag nag-rook H8, kakainin lang po yun, ayun, bawi na kagad ang isang pyesa. Kitang-kita kagad, no? May kain pa doon. Doon pa lang po, ma-imagine nyo, puhunan na para nabawi na, malaki pa ang lamang. Okay? White is winning. Pagkaganyan. Okay po, balik na tayo. Satisfied na tayo sa knight F6 na binitawan kung pawn ang ipangkain. Kaya dito, naisip ni Jakub Webb, kainin ng bishop. Kasi kung hindi pala kakainin, kung dito, insert ko lang mga kamatsas, may knight D7, double pala, diretso. Teka muna. Ganun pa. May ganun pa pala. Akala ko ganun lang. Okay din yan, pero mas matindi pala ito. Ay, oo, ito kasunod, boom, boom. Imagine nyo po, no? Boom, boom. Yun, mas malakas.
Knight D7, Queen H5, pero matindi yung Queen H5, silent to, sabay sacrifice doon. Walang magawa yung king. Okay, balik na po tayo. Grabe talaga kahiwaga ang chess talaga mga kamatyas. Kinain po ng bishop, kinain ng pawn, nag-queen D8 na lang. Ayaw pong kainin yun kasi nga mapupunta nga sa maa-atake yung king side, ano? Kinain diretso sa G7, kain at dito nag-knight G4. Ano po ang threat? May nakikita akong queen E5 check na paparating. Nag-rook A8. Para pag umalis ang queen, anytime, depensado na yung pawn sa A5. Nag-queen E5 check pa rin. F6, hinarangan mga kamatyas. Kinapture na yung pawn sa E6. Nag-bishop C8, tinuhog ang queen sa knight. Nag-queen E2, atras lang, depensado pa. Nag-queen D6, umangat lang. Knight E3, ayan kasi po, disforma na yung knight wala nang purpose yan dyan. Knight E3, okay, regroup ulit, ganun po palagi mga kamatyas. Ano? Pag nag-knight E3, ayun, gagawa na naman ng panibagong mga butas-butas kung papaano makaka-atake. Nag-bishop D7, D5, ayan na, binomba na. At dito nag-C5. Okay, pangalawang puzzle. Find the brilliant move mga kamatyas. Parang si Meow Meow kung maglaro ang white. Ano po sa palagay nyo ang brilliant move na naman? Mabilis lang po, sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom! Queen takes B5. Sacrifice the queen. Pag kinain po kasi, kitang-kita may knight F5 check, bawi din. Nakapingas lang talaga ng pawn. Ang ginawa dito, knight C2. Hindi madaling makita ito. Parang ang hirap din. Tingnan nyo mga kamatyas ha. Pag knight C2, threat ang tore, threat yung knight, na kung saan kapag kinain yung queen, yung knight ang check doon. Bay, mabigat din. Kung iiwas lang ang queen dito, halimbawa kung babalik, kakainin na po yung tore. Bay, napakabigat din ang counter dito ng black, ano? Knight C2. Pero, another brilliant move na naman, mga kamatyas. Mabilis lang po. Post nyo lang kung gusto nyo pang pag-isipan na. Pero, itong sunod, exclamation, dalawa. Brilliant uli. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Pang pasol talaga, Pasol, Queen C6. Grabe naman yan. Parantal, nakakabilib. Grabe naman, tumabilang doon. Brilliant move na. Ayun, at dito po, nag-Queen E7. Isa-isahin natin mga kamatyas. Grabe. Pag kinain ito ng bishop, ano mangyayari? May knight F5. Check. O di ilagay natin sa medyo malayo sa mga gulo-gulo yung king. May knight takes D6. Nakabitin pa yon. O halimbawa, kainin na yung tore. Kakain po kasi doon O di nakabitin pa itong knight. O di itakbo natin. Halimbawa, knight B3, mag CC7. Ayun. Nakathreat pa. At kapag kaganyan, talo na kagad. Sugswang kasi kung mag-rook C8, kakainin lang po, kain, may rook D8 check. Kitang-kita ang sunod-sunod na combo, talo kagad ang black. Grabe namang latag. Ganda naman nun. Ganda. Kung hindi naman po gagalaw, halimbawa knight D4, kakainin lang yon, kain, C8, one rook down pa rin ang black. Walang magawa, walang magaws. Ayun, galing mga kamatyas. Ang galing talaga ng laban na to. Grabe yung stunning move, Queen C6. Kaya walang magawa dito si Jacob Webb. Iwas lang talaga. Queen E7 at dito po Queen C7. Sa pagod ng inabot siguro ng pag-a-analyze ni Navarra, hindi na niya na-follow upan ng brilliant precision. D6 ang tamang tira. Habulin lang. Halimbawa, bumalik dito, Queen E6, kakainin na to. At kapag kinain na yun tore, kakain doon. May bawi. May bawing palagi, ano? O kung mag-knight B3 muna, atake sa queen, Queen A7 para suportahan na yun. Ayan, medyo wide complex talaga pero templadong-templado ang gagawin ng black dito mga kamatyas. Okay, balik po tayo, no? After Queen E7, hindi na napansin ni Navarra yung lalim na yon, nag-Queen C7 siya. At kinain naman po yung knight. Okay, kasi po kung kakainin ito, laging may D6, lagi rin namang may bawi
sa Torre. Okay, kaya yung knight na lang ang kinapture, nag D6 na naman. Grabe talaga, daming mga pabitin, ano? At dito, nag Queen E6, iwas ang Queen, Rook E1. Tingnan nyo naman yung mga pabitin, kaya grabe. Sabi ko, bilib na bilib ako sa laban na to. Ayan oh, may mga pabitin. Nag Rook A6 para kukuhanin na po yung pawn sa D6. Ilag na rin kasi nakatreat yung Torre dun sa Bishop. Rook A D1 para pang suporta sa pawn. Nakakatuwa talaga. Grabe, ang saya-saya ng laban na to. Rook A D1, depensa muna. No, 'di ba? Ang daming bitin, ano? Parang laro ni Tal. Nag Queen G4. Ay, eto na. Ito hindi ko na papapasil sa inyo to. Mabibigat tong sunod-sunod na to pero wala talaga. Brilliant number 1 move talaga. H3. Matindi pa lang makondisyon itong si David Navarra. Pume-perfect top 1 lagi ang tira sa computer engine. H3 oh. Atake muna sa Queen. Nag Queen A4. Ayun, para mapanatiling depensado ang Bishop. At dito, nag B3. Tingnan nyo naman ang mga galawan. Gracious talaga. Woo! Mapapa, woo! Queen takes B3. Okay? Kinain na po yung Bishop. At nag Rook F7. Nako, eto mga kamatcha. Sige po. Pasensya na kayo. Marami tayong puzzle dito ha. Pasensya na pero napakaganda kasing pan-training ito. Para kayo nag-solve palagi ng puzzle. Find the brilliant move. Paki-post po uli ang video kung gusto niyo pong mapatagal ang inyong pag-solve. Pero kung mabilis lang, pakiramdaman nyo lang, lapag nyo po sa comment section ng inyong kasagutan dito sa portion na to. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po sa laban na ito. Umuulan ng brilliant moves. Queen takes rook, sacrifice. Woo! Kinain ng king. D7, magpo-promote kasi ng queen. Hanip na laban ito. O sa inis ni Yakubueb, kinain na lang yung bishop. Teka muna mga kamatsas. Pag kinain kasi itong Torre, ba't bishop ang kinapture, ano? Magdi D8 queen. Ito na threat, ano? Check, check. Mamamatyas ang black king. Hanip, may bishop D5 pang paparating. Okay? O, kitang-kita kaagad mga kamatsas, no? Kung, yan, balik na tayo sa ginawa talaga na knight takes G2. Ow! Grabe! Woo! Hindi ko na pinapasil sa inyo. Grabe talaga. Imbis na magkukwin, no? Rook E7, brilliant sacrifice na naman. Oh, tingnan nyo. Kaya may katwiran kung bakit ako tuwan-tuwa sa laban na ito at pinakita ko sa inyo na nai-excite ako, no? Oh, dito po kasi kung iiwas, limbawa, kinain kasi may D8 queen, ano? Pero pag palagay natin iiwas natin, King G6, ano po gagawin? Magdi D8 queen na, simple lang. Yung knight nakakulong. Bitin, anytime pwedeng kainin. Tapos, pero ang delikado sa lahat dyan, yung king, mamamatchas talaga yan. Exposed ng masyado. Okay? Galing, perfect. Balik tayo, kinain talaga, walang magawa si Yakubueb. Nag D8 queen, check, King F7, Rook D7 check, King G6 takbo hanggat may lupa, Queen E8 check, King G5, nag Queen E4. Sabay preno lang na gano'n, no? Pag Queen E4, ito po ang threat, Rook G7, mamatyasin na. Ito ang mga mahirap makita dyan. Yung mga silent positional move, Queen E4, nag F5, check, Rook G6 harang, nag H4 check. Pag kinain po kasi, kain lang ng queen. Imagine niyo po, matchas, ano? Pagka nag-king H5, kakainin lang yon. Kaya king F6 na lang ang ginawa. Humantong din sa boom, Queen E7. Matchas. Grabe. Natuwa ako sa laban na ito. Hindi nga laro nila Magnus, hindi laro ni Wesley. Pero tignan nyo naman po yung presensya ng naging laban. Mikhail Tal, no? Dami ko nang napanood na laro ni Tal, dami ko nang naaral, pero ito, nagbabalik sa akin ng alaala ni Tal talaga. Yung mga maraming pabitin, pero dito kasi grabe, umulan ng brilliant moves. Nakailang brilliant moves ba? Gaano kayo kasatisfied sa laban na ito mga kamatsas? Ano po sa palagay nyo? Lapag nyo lang sa comment section below. Type nyo lang din po, dulo. Ibig sabihin, nakarating kayo sa pinakadulo, tinapos nyo po, congratulations sa inyong lahat. And don't forget to subscribe this channel, mga kamatsas, lambing lang po. For more videos at ganahan si Coach. Mas maraming subscriber, mas gaganahan si Coach. Maraming salamat po mga kamatsas.
update pa tayo dito sa ongoing Prague International Festival sa Czech Republic. Ang leading pa rin po ay si Van Forest, ang former second or trainer ni Magnus Carlsen before, nung time niya na naglalaro pa siya ng World Championship sa classical time control. Ngayon po kasi blitz and rapid ang nilalaroan niya lang eh. Pero yung standard medyo nakabitin pa sa kanya. O, abangan po natin ang pagbabalik din ni Magnus Carlsen sa slow or long game time control. Maraming salamat po mga kamatyas. Pasensya na po, marami tayong papasel pero sana po natuto kayo at magamit nyo po sa improvement ng inyong paglalaro din ng chess. Ma-inspired kayong maglaro ng chess. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. God willing.